Nung nakilala ko si Freya, kinamuhian ko siya ng husto. Bakit? Simple lang. Nakikipagsabayan siya ng kamalditahan sa akin. Kung nakapag-usap siguro kami ng maayos, malamang may chance pa kaming maging magkaibigan. Tatanggapin ko siya kahit mukha siya ng coloring book at may record siya ng pagiging total bitch. Pero dahil pareho kami ng hindi nagpapatalo, hindi kami magkakasundo. Buong akala ko si Freya na ang pinakmalala sa lahat, pero mali ako. Mali ng mali. Ako. Lalo na nang makaharap ko ang babaeng to. Feeling ko na nadya yung parents ni Yuri ay hindi. Tanggalin natin yung word na feeling dahil sinasadya nila talaga to makishare. Sa table. Shoot ang names. May sarili silang celebration tapos makikishare sa amin. Joke ba yun? Mas muka. Pang-joke tong pagmumuka ng kasama ni Kiefer. Makaangkla sa braso niya wagas. Formal na formal pa ang ayos nila. Tropa yata ni Freya to eh. Mukhang coloring book din ang weird pa dahil pamilyar din siya sa akin. Hindi ko maalala kung saang impyerno siya hinugot. Impakta. Napatingin ako sa mama ni Yuri. Nakatitig kasi siya sa akin, umiti naman siya nang mapansin niya nang nakita ko siya. Nakita nga pala niya kami dati ni Kiefer. Kaya siguro inaya din niya sila dito. Anong gusto niya nang mangyari? Iha-li. Tawag nung papa ni Yuri dun sa babaeng sitye na nakahawak kay Kiefer. Saan naman kayo nagkakilala ni Kiefer? Umiti yung babae. That's a great question. Bahagyan niya ng yugyug si Kiefer. Would like to tell them how. Ay pifta. Ang landi talaga. Bahagya ng umubo ang pesting hari ng mga ulupong. I met her in Halloween party. Last year. Halloween? Holy cow, kalabaw. Yung malandi ng bunny girl na nakipagsayaw sa kanya. Naalala ko na. Kaya pala ang init ng dugo ko sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagkukwento, kailan lang pala niya nalaman na pamangkin pala ni Emmy. Ryder yung babae. At nakakabanas pa talaga ang pangalan niya. Honeybee Ryder. Nice. Pero bakit andito siya? Ang daming pagkain sa harap namin pero wa-epek sa'kin. Nawalan talaga ako ng gana. Dahil sa pagmumuka ng babaeng to ang isa pang kinainis ko, hindi man lang ako. Tinitignan ni Kiefer kumag. Isama pa doon na halata nang nakikiramdam sa'kin si Yuri at mama niya. Ano bang gusto nila? Maki. Open your mouth. Sabi nung babae habang pilit sinusubuan yung kumag. Ano ulit? Maki. 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 Saan galing ang putangina ng Maki na yun? Maki. Tanong ko na napalakas dahilan para tumingin sila sa akin. Pinagtaasan ako ng kilay ni Honey na nga, Bipa. Nickname ni Kiefer. Bigay ko. Sa kanya. May problema ba dun? Maarte ng tanong niya sa akin. Tinignan ko si Kiefer pero wala siya ng reaksyon habang nakatingin sa akin. Ano ba? Bakit wala kang ginagawa? Wala ka man lang sasabihin? O walad? Sagot ko at kinuha yung bread knife katabi ng ibang kubyertos. Makakalaslas kaya ng lid to? O kaya kapag binato ko, tatarak kaya sa lalamunan? Baka pwede. Tiersay mo kay Honey mukhang B. Napatingin ako sa plato ko nang may biglang maglagay ng patatas. Paglingon ko, si Yuri. Bakit mo ko? It's your favorite, right? Putol niya sa sasabihin ko. Naalala niya pa pala yun. Nung minsan kami nang nag-dinner sa bahay kasama si Lola. Hiningi ko sa kanya yung patatas. Thank you, G. Sabi ko at nagpilit ng ngiti. Hindi pa rin nawawala yung bigat ng pag-uusap namin kanina pero mas nananaig kasi. Yung pagkairita ko dito sa dalawa. Umiti din siya sa akin. Magkaano-ano kayo ng dalawa? Bigla ng tanong nung Honey sa amin. Nagbigla ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang masama pa nito. Tumingin din sila kuya at parents ni Yuri sa akin. Pare-pareho silang naghihintay ng isasagot ko. Teka, bakit ako? Pati sila Keegan at yung girlfriend niya tumingin din sa amin. Ano?
Kay kami, bigla na lang hinawakan ni Yuri ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya at mumiti siya ng makahulugan. We're more than friends but less than lovers. Sagot ni Yuri habang nakangiti kila Kiefer at dun sa babae. Tumawa naman ng bahagya yung parents niya at sila Keegan pero si Kuya at Kiefer. Seryoso ang mga muka. Ano yan? Walang official relationship. Tanong ulit nung Honey. Tumawa si Yuri. Ano yun? Anong more than friends but less than lovers? Ngayon lang ako nakarinig ng ganung relasyon. I understand. Meron talaga ng ayaw ng official relationship. Para nang si Maki. Ayaw pa nang makipag-official sa akin. Sabi niya habang hinihimas ang balikat nitong putik na hari. Nagpantig ang tenga ko sa sinabi niya. Ayaw ng official relationship sa kanya? Tangina lang. Hindi ka nga mukha ng kaseryo-seryoso tapos official pa. Kakapiraso nga yung tela ng suot mo. Nag-expect ka pa ng official. Ay ulo. Kalbuhin kaya kita? May lalaki ng waiter ang lumapit sa amin at may dala ng cake. Tumayo si Keegan para kunin yung cake at ibaba sa harap ni Elixera. Nag-umpisa kaming kumanta ng happy birthday habang pumapalakpak. Habang busy yung iba sa pagkanta, kinuha ko yung pagkakataon para tignan si Kiefer. Buti na lang at nakatingin din siya sa akin. Pinandilatan ko siya ng mata. Gusto ko siya ng sigawan at tadtarin ng mura. Pasalamat siya at marami kami ng kasama. Mukha nang nakuha naman niya yung gusto kong sabihin dahil kamot batok siya nang nagpilit ng ngiti na nagmukhang ngiwi. Happy birthday to you. Pagtatapos namin sa kanta at hinintay si Elixera na I blow ang candle. Malakas na palakpakan ang ibinigay namin sa kanya. Bumalik sila sa pagkukwentuhan. Pero ako bumalik sa pagtitig sa dalawa. Inis na talaga ako sa itsura nila. Hindi na ako nakatiis at kinuha ang phone ko. Halos madurog yung screen ng cellphone ko sa pagtype lang ng message. Pero binura ko din at nauwi sa pagsend ng emoticon na galit. Hinintay ko na kuhanin niya yung cellphone niya at basahin ang message. Hindi naman. Ako naghintay ng matagal dahil kinuha din niya yun. Tinignan pa niya ako bago reply. From King Ulupong. Message, I love you. Akala naman niya kikiligin ako sa message niya. Agad akong nagreply. To King Ulupong. Message, ulo. Nakita ko ang paglukot ng noo niya nang makita ang reply ko. Walang pang segundo nang ma-receive ko ang sagot niya. From King Ulupong. Message, profanity. Napataas ang isang kilay ko. Talaga nang nagawa niya pang I demand yun. Animal. To King Ulupong. Message, mukha mo profanity. Nagpabalik-balik yung tingin niya sa akin at sa phone niya. Habang nag-type ng sagot. Sa akin, bigla na lang kinuha ni Honey yung phone niya at pinatay. Binaba niya sa mesa at hindi man lang nagreklamo tong gago na to. Humarap si Honey nang buwisit sa kanya at hinawakan siya sa baba gamit ang isa ng daliri. I want your full attention to me. Only me. Sabi niya at inilapit ang mukha niya kay Kiefer. Pifta. Ready na yung bread knife. Hinawakan din ni Kiefer yung baba niya. Napakalandi talaga ng ulupong na to. Pinagapang niya yung likod ng daliri niya sa pisngi at balikat nitong Honey ng buset. Feel naman nila at parang nakikiliti pa. Tama na. Ano ba tong ginagawa mo, Kiefer? Ang bigat sa loob at para ako nang maiiyak sa sobrang inis. Bigla na lang may humawak sa kamay ko. Medyo nabigla ako dun pero kumalma din nang makita ko ng si Yuri pala. Andun nga lang yung pagkailang. Lumapit siya sa akin ng kaunti at bumulong. Jealous. Agad akong umiling. Naiirita lang ako sa mukha nila. That's part of jealousy. Tumingin siya kila Kiefer. Ang sarap nilang gantihan. Diba? Ewan ko, pero nakakatempt yung sinabi niya. Totoo. Ang sarap nilang gantihan. Tapos pareho sila ng gagapang na puro dugo. Dahan-dahan akong nagnod. Mas lumapit pa siya sa akin at tumapat sa tenga ko. Giggle.
Bulong niya. Ha? Ano? Goggle. Tanong ko at bigla na lang siya nang natawa. Nakuha noon ang atensyon nila Kiefer at Keegan na malapit sa amin. Is that the billions? Bigla nang sabi nung papa ni Yuri habang nakatingin sa grupo. Ng mga mukhang businessman dahil sa attire. Come on, Angelo. Ipapakilala ka. Namin. Tumayo si kuya at yung parents ni Yuri. Nilapitan nila yung grupo ng mga business. Man! Naiwan kaming anim sa table at halos mabigla ako sa tingin ni Kiefer sa akin. Kulang na lang matunaw kami ni Yuri. Ngayon ako titignan mo ng ganyan? You're JJ, right? Tanong ni Honey sa akin. Nagnod lang ako. You look very familiar to me. Hala! Baka maalala niya na ako yung kasama nitong isa sa Halloween party. Hindi niya. Pwedeng maalala. Alam kong nakita niya yung walang sagot sa tanong kung bakit ka. Mahalaga. Impossible. Unike kaya tong ganda ko. Mahirap hanapin. Sabi ko at bahagya ng tumawa. Tumaas ang kilay niya. Really? Saan naman mahahanap ang mga kagaya mo? Sa palengke. Naningkit ang mata ko sa sinabi niya. Palengke. At anong gusto niya nang sabihin? Excuse me. Your excuse. Sagot niya habang nakangiti ng mataray sa akin. Hinahamon ako nito. Teka. Hahasain ko lang ang bread knife. Bitch mode, S. Ikaw. Saan nahahanap ang mga kagaya mo? Tanong ko. Kita ko mula sa peripheral view ko ang pag-inom ni Yuri ng tubig. Niluwagan naman. Ni Kiefer ang necktie niya at nagtinginan si Elixera at Keegan. Nag-flip ng hair ang Gaga bago sumagot. Mahirap hanapin ang mga kagaya ko. I'm one of a kind. Dahan-dahan ako nang nagnod. Hindi ba sa gay bar? Nalukot ang noo niya. What do you mean? Mukha ka kasing bakla. Bigla na lang sila nang tumawa maliban sa amin ni Honey. Itsura pa lang, halata ng hindi. Magpapatalo ang Gaga. Tumawa siya ng fake para makisabay sa tawa nila. Ha ha ha, you're so funny. Ginaya ko ang tono niya. Ha ha ha, you're so fangit. Tuluyan nang nagsalubong ang kilay niya. Anumang oras sasabog na siya. Baka bigla. Nalang niya akong sabunutan. Dapat hasa na ang bread knife. Est funny pala. Pagtatama ko. You know what? Nag-cross arm siya dahilan para lumuwa ang dibdib niya. I don't like your tone. In fact, I don't like you at all. Nag-cross arm din ako, yun nga lang walang dibdib na niluwa nakatago cleavage ko. It's okay. As don't like you too and the feeling is mutual. Sagot ko sa kanya at ngumiti ng nakakaasar. Napailing na lang siya. This make no sense. You make no sense. Nag-uumpisa na siya nang mamula sa galit. Hindi na rin maalis ang masamang tingin niya. Sa'kin. Relax. Please. Huwag kayong gumawa ng eksena dito. Sabi ni Keegan. Mukha namang natauhan ang Honey na to huminga siya ng malalim at tumayo. Restroom lang ako. Sabi niya at tumingin kay Kiefer. Wanna join me? Join? Join pala. Pinandilatan ko ng mata si Kiefer. Kulang na lang ibato ko sa kanya yung eyeballs. Subukan mong tumayo dyan sa kinaupuan mo. Maniwala ka. Yan na magiging huling beses na makakatayo ka. Banta ko. Kita ko ang pagbaba at taas ng Adam's apple niya. Mukhang nakuha naman niya yung ibig. Kung sabihin at nagpaiwan na lang. Inis na naglakad si Honey ng bobita papunta ng restroom. Ewan ko. Pero hindi talaga ako kontento. Feeling ko kulang pa yung sagutan namin. Tumayo ako at nagpaalam na mag-restroom. Walang pumigil sa akin kahit gusto ng gusto. Ni Yuri. Mukhang natakot din siya nang tignan ko siya ng masama. Tuloy-tuloy akong naglakad papunta ng restroom.
Kagaya ng inaasahan ko, nakaharap siya sa salamin at nag-retouch at mukhang hinihintay niya ko. Tinignan ko yung reflection niya sa salamin. Ganon din ang ginawa niya. Huminto siya. At parang nakaramdam ang mga babaeng nasa loob ng restroom. Kusa silang lumabas. Meron namang hindi na tumuloy sa pagpasok sa cubicle. Hinintay naming mawala ang mga tao bago siya magsalita. I remember you now. Sabi niya at umikot para humarap sa akin. Ikaw yung babae ng kasama ni Kiefer nung Halloween party. Ikaw din yung kahalikan niya that night. Nag-cross arm ako. Ano ngayon? Nag-smirk siya. May something na kayo nung katabi mo kanina, di ba? Tapos may Kiefer. Ang landi mo naman pala. Parang ikaw. Tinignan niya ko mula ulo hanggang paa. Tumaas pa ang kilay niya nang makita ang sapatos ko. Alam ko, ang baduy ng nakadress tapos sapatos. You're not that pretty pero kung lumandi ka, parang maubusan ka ng lalaki. Sabi niya dahilan para magsalubungan ang tuluyan ang kilay ko. Hindi ko gusto yung mga salita ng binitawan niya. Parang nag-flash sa akin yung mga sinasabi ng tao kay mama. Bakit hindi ka makasagot? Tanong niya sa akin na para bang nanalo na siya. Kasi, totoo. Tama, Arf. Nagdilim ang paningin ko. Sa sobrang galit ko dahil sa sinabi niya, kusa na lang. Gumalaw ang kamay ko para suntukin siya. What the DCA? Sigaw niya habang hinahawakan ang ilong niya ng dumudugo na. Ayoko sana ng manakit o makipagpisikalan. Kaya lang sinagad na ako ng babaeng to. Sa unang pagkakataon, natalo ako sa labanan ng kamalditahan. Dahil lang sa mga salita ng minsan kong narinig na ibinato ng mga tao sa mama ko. Maubusan ng lalaki. Nanginginig ang kamay ni Honey habang pilit hinuhugasan sa lababo ang dugo sa ilong niya. Lumabas ako ng restroom ng sobrang sama ang loob. Nasa hallway na ako nang makita ko si Kiefer. Tinignan niya ko at agad na lumakad palapit sa akin. Hinawakan niya ako sa braso at isinandal sa pader. Nakangiti siya habang unti-unti nang sinasandal ang mga palad para maikulong ako. How's your conversation with Honey? Tanong niya na kinainis ko. Para kasing hindi pangalan yung Honey kapag sa bibig niya nang galing. Pake mo. Pagtataray ko. Bahagya siya ng tumawa. Nagsiselos ka ba? Magsiselos? Bakit? Hindi. Mahinahon kong sagot. Nagsiselos ka? Hindi nga. Nagsiselos ka? Pagulit niya. Agad ko siya nang tinulak ng malakas. Nabigla pa siya nung una pero nakaayos din agad. Nang tayo. Tang na. Hindi nga sinabi. Hindi ka ba makaintindi? Galit na sagot ko sa kanya. Hindi naman kasi talaga. Tinaas niya ang dalawa ng daliri niya. Akala ko nag-peace sign pero napansin ko yung nakakalokong ngiti niya. 2 profanity words actually, it's 3 from yesterday. Pagtatama niya. Hinampas ko yung kamay niya. Mukha mo profanity. Nakahalik ka na kahapon. Partida. Nanigarilyo ka, nalasahan ko. Lumapit ako sa kanya para amoyin. At amoy kang sigarilyo ngayon. Inamoy din niya ang sarili niya. Hindi naman ako nanigarilyo. Si Honey yun, kumapit lang sakin ang amoy. Naningkit ang mata ko sa kanya. Magsisinungaling ka pa. Dun ka magpaghalik sa Honey. Sigaw ko at tuluyan ang naglakad palayo sa kanya. Tapos hindi daw nagsiselos. Dinig kong sabi niya. Hindi naman talaga Parang tanga. Wala naman ako ng dahilan para magselos. Bakit ako magsiselos? Kasi mahal ko siya tapos mahal din daw niya ako. Hindi din. Pagbalik ko sa table namin, andun na ulit si kuya at parents ni Yuri. Tinignan nila ko sandali at bumalik sa pag-uusap. Mukhang nagkasundo-sundo sila dun sa pinakilala nila kay Kuya Angelo. Nakapag-care ka naman ng maayos? Tanong ni Yuri sa akin.
Kung alam mo lang. Nagnod lang ako bilang sagot. Habang nakikinig sa pag-uusap nila kuya, nakita ko. Si Kiefer na akay-akay si Honey pabalik sa table namin. Oh, Esmray. What happened? Nag-aalalang tanong nung mama ni Yuri kay Honey. Sinapak ko po. Hindi makasagot si Honey dahil sa hirap sa pagsasalita. Mukha nang napuruhan ko siya ng husto. Sorry auntie and uncle, but we have to go now. I need to bring Honey to hospital. Sabi ni Kiefer at humalik sa pisngi nila. Buti pa nga at baka kung ano mangyari sa kanya. Sagot nila. Tinanong niya sila kaigan at mukha nang aalis na din sila. Nagpaalam sila sa akin at tuluyang lumakad paalis ng restaurant. Bago tuluyan ang mawala sa paningin ko. Nakita ko si Honey nang umiti na nag-smirk at muling kumapit sa braso ni Kiefer. Humanda sa akin tong Kiefer na to. Hoy! Bayad mo. Tatakas ka pa. Sigaw ni Rory habang naniningil. Bigayan na kasi para sa retreat sa Lunes. Hindi daw kasi sasagutin ng school yung mga pangangailangan namin. Naming section ilang. Kinapa ko yung wallet ko sa bag, kailangan ko na ding magbayad. Nakakahiya kung magpapahuli pa ako, ang hirap pa namang singilin ng iba. Bayad ko. Sigaw ni Felix at tumingin sa akin. Bayad ka na? Hindi. Bayad na yan. Putol ni Rory sa sasabihin ko. Tumigil ako sa paghahanap ng wallet sa bag ko. Taka ko siya ng tinignan. Ay hindi. Pa. Binayaran na ni Kiefer kanina. Yung kumag na yun? Agad akong naglakad palapit kay Kiefer na natutulog. Hinampas ko siya sa dibdib. Dahilan para magising siya at tignan ako ng masama. Bakit mo binayaran yung sakin? Inis na tanong ko. Kasi gusto ko. Bored niya ng sagot at bumalik sa pagtulog. Hinampas ko ulit siya. Gastusin ko yun. Halata nang napikon na siya sa ginawa ko. Mali yatang hinampas ko siya para magising. Pero nainis kasi ako. Tumayo siya bigla at hinawakan ako sa kamay. Kinalagkad niya ako palabas ng room. Papunta sa gilid ng building. Huminto kami ng medyo makalayo at inis akong tinignan. Problema mo? Nililibre. Naman kita dati ah. Iba kasi ngayon. Iba yung noon. Nag-cross arm siya at tinitigan ako ng matagal. Yung totoo. Yung totoo. Kasi. Heist. Mula kasi nung kinwento niya sa akin ang buhay niya. Napagtanto ko lang na sobrang yaman niya at ang hirap ko. At kagabi, pag alis nila ng restaurant, pinag-usapan agad ng parents ni Yuri yung Watson Enterprise. Sa birthday daw ni Kiefer, papalitan na yung fee ng kumpanya at ibibigay na ang full access sa kanya. Sa edad na 18 meron na siya ng sariling kumpanya. Kamusta naman yun? Isa na siya sa pinakabata ng bachelor at millionaire-billionaire sa Pilipinas. Kumpara naman sa akin. Malapit na ako mag-negatibo 18 pero flavor pa rin ng ice cream yun nasa isip ko. Sobrang layo na talaga ng estado ng buhay niya sa akin. Nakaramdam ako lungkot. Pakiramdam ko tuloy mas bagay talaga si Honey sa kanya. Mayayabang man pala. Bakit hindi ka sumasagot? Tanong niya. Umiling ako. Basta ako magbabayad ng mga bayarin ko. Akmang lalakad na ako paalis nang bigla niya akong pigilan. Tignan niya ako sa mga mata. Umiwas ako agad. Ayokong mahalata niya na meron ako ng iniisip. Bakit hindi mo sinasagot tawag ko kagabi? Napalunok ako ng di oras. Ilang beses niya akong tinawagan at tinext. Hindi ko sinasagot dahil sobrang naiinis ako sa kanya at dun sa Honey na yun. Ayoko ng pulot. Ano? May ginagawa kasi ako. And what is that? Sabi niya habang humahakbang palapit. Napahakbang ako palayo dahil sa lapit niya. Ay, sasal. Naglilinis ng kwarto. Totoo yun. Naglilinis talaga ako, lalo na nang makita ko yung ilalim ng kama ko. Puro pinagbalatan ng tsatsirya. Etas Mariano. Are you lying to me? Humakbang na naman siya. Hindi ah. Totoo yun ni.
Is that really the reason? Kasi parang meron pang iba. Humakbang na naman siya. Umatras ulit ako. Muntik pa akong matisod dahil sa bato, buti na lang at nakatindig. Ako agad. Ano naman yun? Napatingin ako sa kanya, nakangiti siya habang hindi inaalis ang titig sakin. I don't know. Maybe jealous. Bigla na lang ako natawa sa inis. Ano nang selos? Mukha ba akong selosa? Saan ako? Magsiselos? Sa kanila ni Honey? Hindi no. Asa? Sino nang pagsiselosan ko? Si Honey. Hindi oy. Inis na sabi ko. Bigla na lang siya nang tumawa habang humahakbang palapit sa akin. Sinubukan kong humakbang ulit pero pader na pala yung nasa likod ko. Hala! Hindi ba ako pwedeng tumagos dito? Kagaya sa Harry Potter. Hinawakan ni Kiefer yung baba ko at pilit hinarap yung muka ko sa kanya. Kusa. Nalang nag-init ang pisngi ko. Masyado kang obvious. Alam mo yun? Sabi niya na mabagal at halos pabulong. Ang sarap pakinggan ng boses niya. Parang nang aakit. Naaakit ka naman? Oh, shit. Hindi ah. Muntik ka nang idemanda ni Honey dahil sa ginawa mo sa ilong niya. Dagdag niya. Nanlaki yung mata ko at muntik nang manlambot ang tuhod ko. Demanda? Makukulong ako. Didemanda? Yes. But we already talk about it so, no need to worry. Sabi niya at mumiti. Hinimas-himas ng hinalalaki niya yung labi ko. Nakaramdam ako ng pagkailang. Ramdam. Ko na kasi kung ano yung gusto niya nang mangyari. Selosa. Ay hindi ka seloso. Kahiya sa'yo ah. Bahagya siya ng tumawa. E di inamin mo din na nagsiselos ka nga. Inamin ko ba? Hindi naman ah. Ayos tong kumagnato imbento ang puti. Wala naman ako, pinatigil niya ako sa pagsasalita gamit ang hinlalaki niya. Stop explaining. Sabi niya at dahang-dahang nilapit ang labi niya sa akin. Inamoy ko muna siya nang hindi niya nahahalata. Wala nang bakas ng sigarilyo, magaling. Ang loko ng to. Napapikit na lang ako habang hinihintay ang ahihihi. Inbi. Bakit ang landi ko? Kainis. At nangyari na nga ang hinihintay ko. Umulan na ng pera. Joke. Nakadikit na ang labi namin sa isa't isa. Sa totoo lang, namiss ko to. Unti-unti nang lumalalim ang halik na yun. Nakahawak na ang kamay ko sa dibdib niya. Payakap sa leg. Nakahawak naman ang isang kamay niya sa batok ako at nakasandal sa pader ang isa. Sa bawat galaw niya ay tugon ko naman ng bigla ng ang tamis naman yan. Agad kaming naghiwalay. Napaharap na lang ako sa pader at kwaring sinusuri yun. Tumalikod naman si Kiefer dun sa nagsalita. Aakala ko ba andito yung daan papunta ng 3 paghahati-4? Wala sa sarili kong tanong. 3 paghahati-4? Sa Harry Potter yun ah. It's in London. Not here. Sagot naman nung kumag. Napakagat na lang ako sa labi ko. Nakakahiya tong ginagawa namin. Ay, si JJ dalaga na. Pang-asar ng kung sino. Nilingon ko kung sino yun at kung mamalasin ka nga naman. Halos lahat ng kaklase namin pinapanood pala kami. Pinangungunahan ni Sin, followed Kiev, Kit, Edrix, Rory and Felix. Yung iba naman, nakangiti sa akin. Wala yung ibang supporters ni Yuri. Yung iba naman, mukhang walang pakialam. T50. Dinig kong sabi ni Kiefer. Mukhang napikon siya sa ginawa nila Sin at iba. Pa. Do you need something? Wala naman. Pinapatawag lang si JJ sa guidance. Sabi ni Kit. Guidance? May ginawa ba akong kalokohan nitong mga nakaraan? Inaway ko ba si Freya o yung mga Section A? Yung Section A. May nakasagutan ba ako sa kanila? Bakit ako pinapatawag sa guidance? Tinignan ko si Kiefer. Gusto mong ihatid kita? Sabi nila Sin dahilan para itaas ni Kiefer ang gitnang daliri.
Nya. Hindi na. Kaya ko. Dahan-dahan pa akong naglakad. Kahit ilang beses ko kasing isipin kung anong ginawa ko para ipatawag ako, wala talaga akong maalala. Isipin mong mabuti. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Sa bawat hakbang ko, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman ako takot sa guidance. Mas takot ako kapag tinawagan nila si Kuya. Magkakaroon ng delubyo. Hindi pwede, malilintikan ako dun. Habang patuloy sa paglalakad, may bigla na lang bumunggo sa akin. Muntik na akong matumbabuti na lang at napahawak ako sa isa sa mga estudyante. Sorry, T. Sabi ko dun sa nahawakan ko. Nagnod lang naman siya at umalis na. Tinignan ko yung bumunggo sa akin at kung suswertihin niya naman ako. RBV blind. Galit na sabi sa akin ni Freya. Wala ako sa mood magpatol. Bad trip. Kung bulag ako, ano ka pa? Tanga. Bored kong sagot sa kanya. Nag-cross arm siya at mataray akong tinignan. Napansin kong napapahinto yung ibang estudyante para panoorin kami. Kiefe. Ayoko makipag-away. Kung ako tanga, ikaw inutil. Bahagya ako ng tumawa. Inamin mo namang tanga ka? Napaisip bigla sa sinabi ko. Kita ko ang pagkainis at dismaya sa kanya. Mulala kasi. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Tinuloy ko na yung paglalakad ko papunta ng guidance. Huminto ako sa mismong tapat ng pinto ng guidance office. Nagdadalawang isip pa ako. Kung kakatok ako. Paano nga kung pinatawag ako dahil may ginawa ako? Hala! Lagot ka. Busit naman kasi. Para tuloy ako ng naihi na hindi ko maintindihan. Namalipit. Na lang ako sa kinatatayuan ko at nagpaikot-ikot. May ilang beses yata ako nang nagpagiling-giling mula sa pwesto ko. Hanggang napatingin ako sa pinto ng guidance office. Nakabukas na yun at taas kilay na. Nakatingin sa akin si Aris at ng iba niya ng kaklase. Weirdo. Komento niya at naglakad na paalis. Ano ng weirdo? Pasalamat ka kakalabas mo dun ng ospital. Naku. Gusto yata niya nang ibalik ko ulit siya doon. Pinagtatawanan pa ako ng mga kaklase niya. Akala nyo, may araw din kayo sa akin. Pumasok na ako office at bumungad sa akin ang guidance counselor. Ano nga ulit? Pangalan niya? Etes Mariano. Tanong niya. Oo po. Pinapatawag niyo daw po ako. Tara dito. Ayan niya sa akin habang naglalakad papunta sa pinaka-office niya. Pagpasok sa loob, tinuro niya yung bakuan sa harap ng table niya. Naupo ako at hinintay siya. Meron siya ng kinalikot sa drawer. Nengrak realidad. Okay. Salamat sa nameplate. Alam ko na ulit ang pangalan niya. Pagkatapos, mga likot sa drawer niya, naglakad na siya pabalik sa table at naupo sa trono niya. Inabot niya sa akin ang mga ilang pirasong papel. Papirmahan mo sa guidance counselor ng Holy Saints High School. Dati kong school. Po. Bakit po? Kulang-kulang kasi yung mga records mo na binigay nila sa amin. Tinuro niya yung isang folder na puro papel sa loob. Ilang beses na namin silang tinatawagan. Pero we will call you back lang ang laging sagot nila sa amin. Records? Nagnod siya sa akin. Gusto kasi naming masiguro na okay ang mga records mo sa dati mong school. Anong problema sa records ko? May galit pa rin yata sa akin ang buong holy shit. Saints pala. Records na lang ginawa pang problema. Paano po kung hindi ko mapapirmahan? Tanong ko. Hindi ka makakagraduate. Mabilis niya ng sagot. Shoot. Hindi ako gagraduate. Dahil lang sa records. Kamusta naman yun? Oh my goodness. Ayoko. Pa namang bumalik sa Holy Saints. Asar naman. Napatingin ako kay Maam. Gusto ko sanang makiusap. Makiusap na iutos na lang nila. Sa iba. Hindi ako makakabalik dun.
Hindi naman siguro magiging problema yun. Especially next week na ang retreat nyo. At gaganapin yun malapit sa school na yan. Sabi niya na nagpagulo sa isip ko. Gaganapin? Next week. Anak ng Tokinawa ng hapon. Next week na agad? At dun pa. Talaga sa probinsya namin gananapin. Nice. Sana mapapirmahan mo agad. Umiti siya sa akin. Ipapaalam ko na lang sa advisor mo ang tungkol dyan para pagayan kanilang umalis. Napitilan ako ng magnod at mumiti. Pero ayoko talaga. Ayokong bumalik sa dati. Kong school. Marami akong mga naiwan doon. Masasakit na alaala. Mga bagay na bahagi ng dating. Ako. Iniwan ko na yung mga yun nung umalis ako. Ayoko na silang makita. Wala ako sa sarili na naglakad pabalik ng room. Hindi ba pwedeng si Sir Alvin na lang magpapirma? Kainis naman. Dahil tulala sa paglalakad aksidente kong nabunggo yung kasabay kong maglakad. Pagtaas ng ulo ko para tignan siya, natigilan ako. Sorry. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Yuri. Okay lang. Sorry din ni. Bumalik ako sa paglalakad at sinabayan niya ako. Pumasok na pala ulit siya. Good news. Dapat yun pero mas inaalala ko yung papel na hawak ko. Pagbalik sa room, bigla na lang silang tumahimik. As in tumahimik na parang may dumaan na anghel. Pag-angat ng tingin ko, mata agad ni Kiefer ang sumalubong sa akin. Hindi ko na. Siguro kailangang sabihin na nakakatunaw ang galit niyang tingin. Hinawakan ni Yuri yung balikat ko at naglakad papunta sa pwesto niya. Sumunod ako at agad na nilagay yung mga papel sa bag ko. Pag-upo ko, sobrang bigat ng oras sa room. Kahit hindi kanya-kanya silang ginagawa. Parang inaabangan nila yung aksyon ng isa't isa. Anong meron? Hindi ako naging komportable. Idagdag pa yung mga papel na kailangan kong papirmahan. Naisipan kong magkarmuna para maghilamos. Kailangan ko talaga yun ngayon. Mabilis. Ang naging kilos ko papunta sa sisi. Padating na kasi yung sunod naming teacher. Ginawa ko na yung balak ko, medyo maginhawa naman sa pakiramdam. Nag-ayos na ako at bumalik sa room. Kakatuntong pa lang ng paa ko sa building nang makita ko si Sin na tumilapon palabas ng room. Hala! Kasunod niya si Josh na agad siya ng sinuntok. Nataranta ako kaya agad akong lumapit sa kanila. Aawatin ko sana sila pero natigilan ako sa eksena sa loob ng room. Nagsusuntukan. Silang lahat. As in silang lahat. Anong ni? Bulong ko. Tangina mo. Gago ka. Eto sayo. Pakyu. Angot ng hininga mo. Magbayad ka ng utang. Walang forever. Nasabunutan ko na lang ang sarili ko sa nangyayari. Ang gulo nila at ano ba? Talaga nang pinaggagawa nila? Huwag ka na ulit mag-ker. Nakita ko sa gitna si Kiefer at Yuri. Nakatumba si Yuri at masama ang tingin sa kanya ni Kiefer na nakatayo malapit sa kanya. Sarado ng sarado ang kamao nito. Kahit hindi ako sigurado, agad akong tumakbo palapit sa kanila. Handa ng suntukin ni Kiefer pero bago pa niya magawa yun yumakap na ako sa kanya. Jay! Banggit ni Yuri sa pangalan ko. Sandali ko siya nang tinignan at tinuon ang pansin kay Kiefer. Ano to? Ano nang nangyayari? Nag-aalalang tanong ko. Unti-unti ring tumigil sa pag-aaway yung iba. Umiwas siya ng tingin at halata ng walang balak magpaliwanag. Bumitaw ako sa kanya at hinarap si Yuri na dahang-dahang. Tumatayo. Ano nang nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Akala ko sasagot siya pero kagaya ng ginawa ni Kiefer, umiwas lang din siya ng tingin. Mga wala talaga silang balak sumagot kaya tinignan ko yung iba. Puro iwas tingin lang naman ang ginawa nila. Magsasalita sana si Sin na kakapasok lang ng room pero tinakpan ni David ang bibig niya at hinawakan siya ng mahigpit. Ang mga putik. Nakaramdam ako ng inis sa mga ginagawa nila. Obvious naman na walang magsasalita.
Walang magsasalita sa inyo. Inis kong tanong. At kahit sa tanong ko na yun, wala pa ring sagot. Sa sobrang inis kinuha ko yung bag ko at mabilis na lumabas ng room. Bahala na sila. Nawalan na ako ng ganang pumasok. Kainis. Bakit? Bakit walang nagsabi sa akin na ngayong Sabado ang exam? Pinandigan ba nila yung hindi pagkausap sa akin? Pati araw ng exam hindi nila sinabi. Naiiyak ako. Bukod sa hindi nila ako sinabihan. Wala din akong review. Katapusan ko na ba? Kuya. Wala akong ka-review-review. Sige na. Pakiusap ko kay Kuya Angelo. Habang sumusunod sa kanya. Dahil wala ako ng ka-review-review, binala kong magpalusot at umarteng may sakit. Kaya lang wa-epek. Pinapakiusapan ko na lang siya na tawagan ang school at sabihin na may sakit ako. At kasalukuyan kami ng nagpipilitan. Kuya Aad. Tumigil siya sa paglalakad at tinignan ako ng masama. Tigilan mo ko. Hindi ko. Kukonsintihin niyang gawain mo na yan. Maiyak-iyak akong yumakap sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya. Gumagalaw at ganun pa rin ang tingin sa akin. Sige na please. Sabihin mo kukuha na lang ako sa Monday. Pakiusap ko. Retreat na sa Monday. Biglang singit ni Aris habang dumadaan sa likod ko. Bumitaw ako kay Kuya at tinignan siya. Monday na talaga? Di nga. Kaya kailangan mo talaga ng pumasok at mag-exam ngayon. Sabi ni Kuya at tuluyan. Nang umalis sa harapan ko. Titiw. Iiyak na ako talaga. Napapala ng tamad pumasok. Parinig ni Aris at lumabas na ng pinto. Kasalanan ko ba? Ginalit ako ng mga ulupong na yun. Tinamad na ako pumasok at ilang araw din yun. Sila talaga ang sisihin ko dito. Rip sa grade ko. Nakasimangot akong naglakad papasok ng school. Gagamitin ko. Sana ang bike ko, kaya lang wala ako sa sarili baka maaksidente ako. Pagdating sa school, si Calix ang una kong nakita. Mukhang kakahatid lang niya kay Mika. Ninisyan niya ko pero hindi matatago nun yung pasa sa tabi ng labi niya. Nahalata niya agad na dun ako nakatingin kaya agad siyang umiwas at nauna na sa paglalakad papasok ng room. Halos ayaw humakbang ng paa ko pero kailangan kaya. Pinilit ko. Mula sa gilid ko nakita ko si Felix at Rory. Pareho silang umiti sa akin pero mukhang nasaktan si Felix dahil sa sugat sa labi niya. Tinignan ko naman yung pisngi ni Rory na may gasgas. Hindi ko magawang suklian yung mga ngiting binibigay nila. Inuunahan ako ng aalala. Sanay na akong makita na meron silang sugat o pasa sa muka kapag pumasok. Pero kapag naiisip ko na sila rin ang may gawa niyan sa isa't isa. Nalulungkot. Ako. Hindi naman dapat ganyan. Bagsak ang balikat kong pumasok sa room. Hindi makabasag pinggan yan sila ngayon. Sobrang tahimik, meron mang nag-uusap pero sobrang hina naman. Ninisyan ako ni Sin, nahiya na ako kaya nagpilit ako ng ngiti pero nagmukhang ngiwi. Paglapit ko sa upuan ko, nakapangalong baba ang hari. Nakaharap naman sa note si Yuri. Gusto ko sanang mag-review pero mukhang wala rin namang papasok sa isip ko. Malalim. Nabuntong hininga ang pinakawalan ko. Kailangan ko pa ring subukan. Binuksan ko yung bag ko pagkaupo. Kukuhanin ko na sana yung notes ko pero natigilan ako sa nakita ko. Bakit ang daming chocolate? Tinignan ko muna yung paligid. Baka kasi may makakita nito at kuyugin nila ko dito. Inisip ko agad kung nanganganak ba ng chocolate yung Jansport na bag kasi wala. Akong maalala na bumili o nanguha ako Okay. Si Tita Gemma ang naglagay nito. Nakita ko siya kanina na may hawak na isang supot ng chocolate. Binanggit din niya na maganda daw kumain nito habang nag-review. Kaya pala ang bigat ng bag ko kanina. Napatingin ako kay Sin, nagtutupi siya ng papel at ginagawa ng eroplano. Light bulb. Malawak ang ngiti ko habang kumukuha ng chocolate sa bag. Sin! Tawag ko sa kanya. Humarap siya sa akin habang hawak-hawak yung papel na eroplano.
Pinakita ko yung chocolate sa kamay ko. Parang aso nang naglaway ang luko. Hindi lang siya ang ganun ang reaksyon, pati yung iba na patingin na rin sakin at sa hawak ko. Akin yan. Inosente niya ang tanong. Sa'yo. Kung sasagutin mo ang tanong ko. Sabi ko pero bigla na lang siya nang tumalikod. Hindi. Alam ko na itatanong mo. Hindi ko sasagutin. Sigaw niya nang hindi tumitingin sa'kin. Tito. Bad trip. Pero hindi ako susuko. Alam ko weaknesses niyo mga tsong. Tinignan ko yung iba. Agad silang umiwas ng tingin kahit gusto na nilang manghingi. TFF. Kala niyo susuko ako. Hindi ay. Binuksan ko yung isang chocolate. Dahan-dahan kong kinagat yun at may papikit-pikit. Pakong nalalaman na parang nasa isang commercial sa Z. Shit! Ang sarap. Parinig ko sa kanila. Yung natutunaw sa dila mo agad. Agad. Tinignan ko sila pero patay mali siya ang mga luko kahit napapakagat na sa labi yung iba. Yung tamis na hindi nakakaumay. Parinig ko ulit. Masarap kumain ng ganito. Lalo na kapag nagre-review. Tinignan ko si Yuri na nakatingin sa akin. Kita ko ang pagbaba at taas ng Adam's apple niya. Pinilit niyang tumingin ulit sa notes niya. Iwas pa more. Tumingin naman ako sa side ni Kiefer. Pinunasan ko yung part ng labi ko na may chocolate gamit ang hinlalaki ko at sinubo yun. Diretso lang ang tingin ko sa kanya. Na parang nang aakit. Masarap. Promise. Sabi ko na may mababang boses. Bigla na lang niya nang kinuha yung bag niya mula sa sahig at kinandong yun. Niyakap niya. Nang isang kamay niya yung bag at bumaling siya sa ibang direksyon. Iwas lang. Tumingin naman ako sa mga ulupong. Meron pang nagpunas ng bibig sa sobrang paglalaway. Narinig ko yung phone ko kaya kinuha ko agad. May dumating na text message. From King Ulupong. Message, stop it. Or turning me on. Ano daw? Hindi ko gets. Tinignan ko siya sandali at kita ko ang pagdiin niya ng bag niya sa ibabang parte. Okay. Sorry naman. Magre-reply na sana ako pero bigla na lang dumamba si Sin sa harap ko. Mangiyak. Ngiyak pa siya. Magsasalita na ako. Bigyan mo lang ako. Pakiusap niya. Malawak ng ngiti ang sinagot ko sa kanya. Inubos ko muna yung hawak ko. Binuksan ko yung bag ko at pinakita sa kanya ang laman. Sinugurado ko na makikita din ng iba. Yun! Kita mo to? Tanong ko sa kanya. Nagnod naman siya habang literal na tumutulo ang laway. Yaknes! Sagutin mo lang ang tanong ko at sayo na lahat ng todi. Nagnod ulit siya pero kasabay nun ang sigaw ng mga ulupong sa kanya. Wag Sin. Wag ka magpauto. Chocolate lang yan. Makakabili tayo. Yung nga lang parang nabingi na si Sin dahil sa dami ng chocolate na kaharap niya. Halos pumalakpak ang tenga ko sa tuwa. Sabihin mo bakit kayo nagkakagulo kahapon? Tanong ko. Tumingin muna siya kay Kiefer at Yuri. Pagkatapos ay sinenyasan niya kung lumapit sa kanya. Ginawa ko naman at bumulong siya. Nag-away kasi si Kiefer at Yuri. Siyempre, kanya-kanya kami nang sinusuportahan kaya. Nagrambulan. Paliwanag niya. Nangyayari dingi. Ito na nga yun. Nahahati ang section hindi dapat ganito. Binalot ako ng aalala at tinignan silang lahat. Kanya-kanya nang iwas ang mga luko. Anong pinag-aawayan nila? Kinagat ni Sin ang labi niya at tumingin kay Kiefer sandali. Pagbalik ng tingin niya. Sa'kin umiling lang siya. Binuksan ko palalo ang bag ko at nilapit sa kanya. Nangingintab pa ang mata niya. Habang nagpipigil kumuha. Kasi. Ano? Shut your mouth, Sin. Puto ni Kiefer sa sasabihin niya. Tinignan ko siya ng masama. Manahimik ka dyan. Tinignan ko si Si at kita ko ang takot sa kanya. Kasabay nun ang pagkagat sa labi
niya na minsan lang niya ginagawa. Alam kong malaki ang takot niya sa hari ng mga pesteng ulupong. Tangina! Magsalita na kasi kayo. Sigaw ni Mayo dahilan para tumingin kaming lahat. Sa kanya. Tumigil ka. Huwag ka na makialam. Balik na sigaw sa kanya ni Eren. Pinapahirapan niyo lang si Sin. Singit ni Denzel. Huwag na kayo makialam. Sigaw ni Kit. Tinitignan ko lang sila. Hindi ko maintindihan. Mahirap bang sabihin yung dahilan ng pag-aaway nila? Sininyasan ko si Sin na kuhanin na yung mga chocolate sa bag ko. Nag-alangan pa. Siya nung una pero nginisyan ko siya. Pagkakuha niya bumalik na din siya sa upuan niya. Tinignan ko si Kiefer na masamaang. Tingin kila Mayo. Bakit ba ayaw niya ng pagsalitain yung iba? Dumating si Sir Alvin dala ang mga test questionnaire namin. Hindi muna siya nagsalita. Mukhang naramdaman niya yung tensyon sa buong room. Bumalik na kayo sa mga upuan niyo. Andito na si Sir. Sabi ni David dahilan para. Umayos na ng upo yung iba. Habang niche exam, hindi yung sagot ko sa test ang inaalala ko. Yung naging away nila. Kung bakit ayaw pa nilang sabihin sa akin. Yung mga bagay na yun. Sunod-sunod na nagpasa ng papel ang mga ulupong. Sa halip na magstay, kinukuha na nila yung mga bag nila at nagsisilabas na ng room. Para akong napag-iwanan kaya kahit labag sa loob ko, napilitan akong manansa ng sagot at ipasa na rin yun kay Sir Ekas Mariano. Tawag sa akin ni Sir bago ako maglakad palabas ng room. Humarap ako sa kanya. Ko, yung mga papapirmahan mo ah. Huwag mo kakalimutan sa Monday. Nagnod lang ako sabay ngiti. Kainis. Yun pa nga pala. Dagdag sakit din sa ulo ko. Yun. Paglabas ko ng room wala sila. Mukhang umuwi na para hindi ko makumpronta. Napilitan akong umuwi agad. Sinubukan kong i-text si Yuri o kaya si Kiefer tungkol doon pero hindi din sila sumasagot. Kahit yung iba tinext ko na din pero wala akong napala sa kanila. Nakarating ako sa bahay at mukha agad ni Aris at Ella ang bumungad sa akin. Wala ako sa mood na harapin sila kaya dumiretso ako sa kwarto. Nagbihis muna ako bago mahiga sa kama. Ilang beses kong binalik-balikan yung inbox ko at baka mag-reply na sila. Bad trip naman. Narinig kong may kumatok sa pinto at unti-unti ang bumukas yun. Nakatalikod ako doon. Kaya hindi ko nakita kung sino. Si Kuya Angelo o Tita Gemma ang unang pumasok sa isip ko. Okay lang po ang exam ko. Gusto ko po muna sanang magpahinga. Sabi ko nang hindi. Lumilingon. Your room is very simple. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi si Kuya Angelo o Tita Gemma yun. Isang tao na hindi ko inaasahan na papasok sa kwarto ko. Gulat ko siyang tinignan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Ella. Niligid muna niya ang paningin sa kwarto ko. Buti na lang at naglinis ako nung nakaraan. Sa akin bumagsak ang huling tingin niya. Gusto sana kita nang makausap. Diretso niyang sabi. Can look around. Nagnod lang ako para hayaan siya. Wala namang maganda sa kwarto ko. Wala ring disensyo o kaaya-aya ng bagay para tignan. Kayo na pala ni Kiefer. Sabi niya habang tinitignan ang study table ko. Hindi ako sumagot pero hindi ko inalis ang mga mata ko sa kanya. Ano bang kailangan mo? Paano si Yuri? Bahagya akong natawa. Sabi na nga ba? Tungkol lang to kay Yuri at Kiefer. Dalawang lalaki nang naging bahagi ng nakaraan niya sa section. Ano si Yuri? Bored kong tanong. Hindi mo naman pala siya gusto, bakit magpapakasal ka pa rin sa kanya? Tumaas ang isang kilay ko. Sa kanya mo sabihin yan. Wag sa'kin. Kilala ko si Yuri. Sabi niya at hinawakan yung box ng singsing na nasa table lang. Din umaasa pa rin siya. Binaba niya yun at naglakad-lakad pa sa harap ko. At hindi siya asa kundi hindi siya pinapaasa. Nice. Ginagalit ako ng babaeng to. Ano namang gusto niya nang iparating? Oh,
Tigilan mo na si Yuri. Sinasaktan mo lang siya. Utos niya sakin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama. Tinignan ko siya ng masama. Look who's talking. Baka nakakalimutan mo sinaktan mo din siya. Sinabayan ni Ella ang mga tingin ko sa kanya. Itsura pa lang niya alam ko nang hindi. Siya papatalo. You don't know what exactly happened. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Ganon ka din sakin. Kaya wag mo din akong pagsasalitaan. Lumakad ako palapit sa pinto at binuksan yun. Pero hindi para sa akin kundi para sa kanya. Pwede ka nang umalis? Tinignan muna niya ako bago tuluyang lumabas ng pinto. Isasara ko na sana pero nagsalita pa siya dahilan para tumigil ako. You'll regret being with Kiefer. Trust me. I've been there. Ano nang? Ella. Boses ni Aris. Naglakad na si Ella paalis. Sinara ko yung pinto ng kwarto ko at napaupo ako sa dulo ng kama. Anong ibig niya nang sabihin? Saka bakit ba nakikialam siya? Ano bang pakialam niya? Sa amin, si Aris na ang kasama niya dapat yun na lang ang inaalala niya. Dahil sa mga sinabi niya, nadagdagan lang ang isipin ko. Hindi ko na malayan na hapon. Na at dumidilim na din sa labas. Lumabas muna ako ng kwarto para uminom ng tubig. Kasalubong ko pa si kuya na porma ng maganda. Bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong niya sa akin. Taka ko siyang tinignan. Bakit? We have dinner date with the Peraltas. Ngayon na ba yun? Agad akong bumalik sa kwarto para mag-ayos. Namili din ako ng maayos na damit. Yung pangmabigatan. Agad akong pumunta sa sala at andun na din sila Kuya Angelo at Tita Gemma. Hindi. Kasama si Tito Jules dahil may tinatrabaho pa daw siya. Si Aris ayaw talagang sumama. Inayos sandali ni Tita Gemma ang buhok ko at mabilis kaming sumakay. Late na daw. Kasi kami dahil sa akin syempre. Sa isang Chinese restaurant daw kami kakain. Taray nila Sin. Kamusta exam Jay? Tanong ni Kuya sa akin habang nag-drive. Tumingin ako sa bintana. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na wala akong naisagot na? Maayos? Oo, okay lang ni. Sagot ko. Hindi na nagtanong si Kuya o kahit si Tita. Mukhang tanggap naman nila yung sagot. Huminto si Kuya sa parking ng Chinese restaurant. Si Sin agad ang nakita ko na nakatayo sa entrance. Malawak na ngiti ang sinalubong niya sa akin. Good evening, Tizzy Fernandez. Bati ng kuya ni Sin kay Kuya Angelo. Nag-shake hand sila sandali. Ganon din ang ginawa nila ni Tita Gemma pero pagdating sa akin, tinignan lang niya ako ng masama. Sundutin ko mata mo. Tara na po sa loob. Ayan niya sa amin. Sinabayan ko si Sin sa paglalakad. Hawak ko ang braso niya at sinadya ko na magpahuli. Marami kasi siyang utang na sagot sa akin. Wala na si Kiefer, wala na siya ng kakatakutan sa pagsagot. Buwahahaha. Hoy! Marami kang utang sa akin. Bulong ko sa kanya. Bigla na lang siyang naging seryoso. Huminto siya sa paglalakad at tinignan ako. Jay! Ayokong magsalita tungkol doon. Hindi kasi dapat sa akin manggaling. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero sana, patawarin mo ko. Patawarin? Ano bang sinasabi mo? Malaki ang kasalanan namin sa'yo. Sobrang laki. Hindi na siya nagsalita pa. Gustuhin ko mang magtanong hindi ko na magawa. Panibagong isipin yung mga sinabi niya sa akin. Kasalanan? Simple lang ang probinsya namin. May parte na mabahay at may parte na mabukid. Hindi kagaya sa syudad na dikit-dikit ang mga sasakyan, mas uso dito ang paglalakad. O pagbibisikleta. Nung nagkaisip ako base sa naaalala ko kaunti lang ang kapitbahay namin. Hindi tapos ang bahay namin ni Mama. May kwarto yun na para sa akin at para kay Mama. May punong malaki malapit sa amin, madalas akong umakyat dun kasama si Aris. Nung nangyari ang hindi ko maalala ng insidente daw. Pagkagaling sa ospital.
Lumipat na ako kay Lola. Mas malaking bahay, lumayon at parang bahay Kastila pero matibay. Ipinasok ako sa isang public school pero hindi naging maganda ang buhay estudyante ko dun. Lagi akong napapaaway kaya inilipat ako sa pribado. Akala nila na akala ko ding magiging maayos ako sa Holy Saints. Naging sikat ako, hindi dahil sa kagandahang taglay ko, kundi dahil lagi akong napapaaway. Wala akong kaibigan, takot sakin ang ibang kaklase ko, plastikan naman. Yung iba dahil may pakinabang sila sakin. Araw-araw ata ako sa guidance office. Araw-araw din silang tumatawag kay Lola pero nung nagsawa siya, si Kuya Angelo na ang pinapunta niya. Kahit nasa syudad umuwi siya sa amin para lang puntahan ako sa school. Doon ako natakot sa kanya. Hanggang sa dumating si Cyrus, niligawan niya ako kahit obvious naman na hindi namin gusto ang isa't isa. Ginamit lang niya ang kasikatan ko. Dahil walang magawa sinagot ko siya at hindi ko alam na yun na pala ang mitsa ng problema. Baliw siya. Pinalitan niya ako sa trono. Naging siga ng school at feeling ang galing-galing. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan. Sinaktan ko siya ng hindi sinasadya. Inatake si Lola sa puso at muntik ng mamatay. Yun na rin ang naging dahilan kaya kinuha ako nila tita. Iniwanan ko sa probinsyang to lahat ng masakit na alaala. Hindi ko alam na babalik ako dito agad. Agad-agad? Gusto ko sana yung mga tipong 3. 5 years after. Malapit na sa camping site. Announce ni Sir Alvin sa microphone sa loob ng bus. Gumising na yung ibang tulog at nag-inat. Meron pang naghikab at binalak bumalik sa pagtulog. Buti na lang talaga at meron na kaming saliring bus. Akala namin makikisiksik na naman kami sa ibang section. Ayoko nun. Napatingin ako sa katapat kong upuan. Nakatitig sa akin si Kiefer pero umiwas lang. Ako nang tingin. Masama pa rin ang loob ko sa kanila. Pero hindi yun ang totoong dahilan ng pag-iwas ko. Nasa school pa lang kami, hindi. Nako mapakali hanggang sa nakarating kami sa probinsya. Ayoko nang mapansin nila yun. Kaya umiwas ako. Pinili ko ring umupo sa dulo kung saan malayo sa iba. Nakikita ko na yung mga lugar na dati kong pinupuntahan. Nakarating na kami sa magubat na parte. Pumasok kami sa isang lumang gate na may nakalagay na Camp is Rock. Ha? Wala bang originality ang namamahala dito? Tanggalin na lang yung is, katatlo na. Nung napanood kong movie, huminto ang bus at nagsibaba na kaming lahat dala ang mga gamit namin. Nature trip. Ata ang balak nitong organizer namin. Napuntahan ko na dati ang lugar na to pero hindi pa develop. Ginawa lang naming tambayan to at dito kami nag-iinom. Kaya lang pinaalis kami ng may-ari ng lupa. Marami daw kasing ahas dito. Baka naman may ahas pa dito. Kagaya ng inaasahan ko, lumabas ang kaartihan ng mga kabatch namin. Sino ba naman? Kasing tanga ang pupunta ng retreat tapos naka-heels? Si Freya. Mulala kasi ang gaga. Ang taas-taas ng heels niya akala ata mag-mall kami. RT. RT kasi. Dito po tayo. Aya sa amin ng organizer gamit ang megaphone. Tumapat kami sa harap ng isang hall. Section ng pila at mula sa pwesto namin. Nakita ko si Aris na nakatingin sa akin. Alam kong alam niya na hindi ako masaya nang umuwi ng probinsya. Merong sinabi at pinaliwanag ang organizer. Hindi ko na naintindihan dahil iba ang iniisip ko. Makikita niyo ang bawat flag ng section niyo at doon ang magiging camping site niyo. Dagdag niya at sumenyas sa amin na gumorabels na. Walang gumagalaw sa amin ng mga ulupong. Wala atang gana na hanapin ang camping site namin. Saan yung sa atin? Tanong ni Blaster. Tinuro ni David ang isang daan na pahiwalay sa iba. Bigla na lang akong kinutuban. Iba kasi yung daan ng camping site namin. Kahit mga walang gana na pinangungunahan ko, pinilit naming puntahan yung camping site namin. Ganun na lang ang dismaya namin nang makita ang lugar. Ang dumi. Ang kalat.
At parang, hindi tao ang nagcamping dito. Alien ata. Sa hindi kalayuan ay tanaw ang matatayog na damo. Anak ng, paano kung may ahas? Diyan, dito talaga tayo? Tanong ni Felix habang sinisipa-sipa ang sunog na lata sa sahig. May galit ba sa atin ang organizer? Gusto ko ding itanong yan. Parang hindi talaga kami kasali sa retreat na to kaya. Nga naningil sila Rory dahil hindi daw kasi kami kasali sa budget. Parang ang liit ng lugar natin. Sabi ni Eman habang naglalakad-lakad. Niligid ko yung mata ko. Tama siya. Maliit para sa 17 katao na magtatayo ng tig. Iisang tent. May galit nga ang organizer sa amin. Andito na tayo. Wala na tayong magagawa. Sabi ni Denzel at pilit nilinis ang isang bahagi. Iayos na lang natin ang mga gamit. Ginaya ng iba yung ginagawa niya. Binaba muna nila yung mga dala at nag-set up ng tent. Itatabi ko sana ang tent ko sa tent ni Sin pero bigla na lang may kumuha ng bag ko. Hoy! Sigaw ko kay Kiefer. Bigla niyang binaba yung bag ko at dali-daling binuksan. Siya rin ang nanguha ng mga parte ng tent at pilit kinabit yun. Ano nang ginagawa mo? Inis na tanong ko. Naglalaba. Sarakastiko niya ng sagot. Are you blind? Inis akong napakamot ng ulo. Ang agamang busit nitong hari na to. Wala akong nagawa kundi ang lumapit sa kanya at tulungan siya. Nang matapos ang pagtatayo ng mga tent, dun ko lang napansin na katabi pala ng tent niya yung sakin. Kaya pala dito niya ako pinwesto. Pumasok ako sa loob ng tent at inayos yung ibang mga gamit ko. Unan, kumot, maliit ng lamp at syempre si Snorlax. Hindi ko siya pwedeng kalimutan kahit medyo nahirapan akong isiksik siya sa malaking bag ko. Habang nag-aayos, napatingin ako sa envelope sa loob ng bag ko. Kiefe. Yung papapirmahan ko. Sinigurado ko munang okay na ang mga gamit ko bago isara yung tent. Hawak-hawak ko yung envelope at hinarap si Kiefer. Aalis muna ako. Paalam ko sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ni Yuri. Sa dati kong school. Kailangan ko kay kasing papirmahan to. Naiilang kong sagot. Sasamahan kita. Presinta ni Si pero agad akong umiling. Okay lang. Ako na lang. Sandali lang naman ako. Hindi ko na hinintay ang mga sasabihin nila. Agad akong lumakad paalis. Nakita ko si Sir Alvin na nakikipag-usap sa organizer. Lumapit ako sa kanya at sandaling nagpaalam. Dahil alam naman na niya yung tungkol dito kaya hinayaan na niya ako. Lumabas ako sa lumang gate at nag-abang ng jeep. Malayo kasi sa mismong school ang lugar na to. Hindi naman ako nabigo dahil may dumaan agad na jeep. Pagkasakay, tinignan ako ng ilang estudyante na naka-uniform ng Holy Saints. Mukhang naaalala pa rin nila ko. Sa terminal ng tricycle huminto ang jeep. Sumakay ako at agad na sinabi ang lugar. Sa bawat ikot ng gulong nitong tricycle na to, kinakabahan ako. Pakiramdam ko lumalapit ako sa kamatayan ko. Isip pakinggan pero yun talaga. Nararamdaman ko. Paghinto ng tricycle sa tapat ng gate. Javu. Para nangyari na sa akin ang mga to. Ang weird lang. Lumapit ako sa guardhouse at sinabi ang pakay ko. Bago ang security guard nila. Kaya hindi ako kilala nito. Hindi ko alam kung maganda ng balita para sa akin yun. Sinenyasan ako ng guard na tumuloy na. Oras na ng klase kaya walang estudyanteng pakalat-kalat. Pero hindi ako nakaligtas sa tagapaglinis. JJ. Paglilinaw niya habang pilit akong tinatanaw ng malabo niyang mata. Ikaw nga ba yan? Hindi po. Hologram lang po. Lumapit ako sa kanya at pilit mumiti. Nahihiya ako sa kanya, sabihin na lang natin. Naisa ako sa nang babastos sa kanya dati. Pero ni minsan hindi siya nagalit sa akin. Kamusta po Manong? Ikaw nga. Gulat niya nang sabi at sinampay ang bimpong hawak sa balikat niya. Luminga-linga siya.
Bakit andito ka? Mag-aaral ka na ba ulit dito? Hindi po. May papapirmahan lang po ako sa guidance. Ngumiti siya sa akin, kapareho ng ngiti ng binibigay niya sa akin dati kapag sinisigawan. Ko siya. Ang daming nangyari nung nawala ka. Bahagya akong natawa. Nawala po kasi yung magulo. Tumawa siya ng malakas. Lumabas ka mo lahat ng magulo. Yun mga natatakot sa'yo dati. Naghaharian na ngayon. Napakamot ako sa batok. Anak ng tokwa. Expected ko pa naman na tumahimik na ang school dahil nawala ako. Pero mukhang dumami pa. O siya. Ako'y babalik na sa trabaho. Mag-iingat ka. Natutuwa akong makita. Kaulit. Bago niya kuhanin ang walis ay hinawakan ko siya sa braso. Taka niya akong tinignan. Pero seryoso lang ako. Manong. Gusto ko po sana nang mag-sorry sa lahat ng nagawa ko sa inyo dati. Sabi ko. Ang bigat sa pakiramdam habang binibitawan ko ang mga salitang yun. Hindi dahil labag sa loob ko, kundi dahil kulang ang salitang sorry para sa lahat ng ginawa ko sa kanya dati. Ngumiti ulit siya. Ayos na ihati. Yun lang ang sinagot niya pero nawala ng ganun-ganun lang ang bigat na nararamdaman ko. Para ako nang nabunutan ng tinik. Ngumiti ako bago siya bitawan. Ngiti na hindi pilit pero bukal sa puso. Ang paghaharap namin ni Manong ang isa sa naging dahilan kung bakit lumakas ang loob kong maglakad at dumiretso sa guidance. Pero kung mamalasin ka nga naman. Tumunog ang bell ng school at naglabasan ang mga hinayupak na dati kong classmate at schoolmate. Shoot ang names. Gulat. Taka. Inis. Yan ang isa sa mga reaksyon nila. Is that JJ? Pre. Si JD. Gumanda yata. Gago. Baka gulpihin ka niyan. What the hell? Bakit siya andito? Sari-sari ng usapan nila. Binilisan ko ang lakad papunta sa guidance office. Matatagpuan yun sa ikalawa sa pinakamalaking building dito sa school na to. Pero bago makarating doon, dadaan pa sa harap ng cafeteria kung nasan ang kalahati ng populasyon ng school na to. Kingi na naman. Sana pala nag-headset muna ko. Kainis. Marami na naman akong maririnig nito. Habang naglalakad, marami akong nakikita ng pamilyar na muka. Kundi nakaaway. Binuli o kaya naman kaklase namin ni Cyrus. Speaking of Cyrus, bumalik na daw siya sa school. Hindi ako sigurado kung kailan pero si Kuya Angelo ang nagsabi sa akin. Kaya kinakabahan din ako dahil sa kanya. Look who's here. Sigaw ng pamilyar na boses. Tumigil ako sa paglalakad at bahagya siya ng hinarap. Isa lang naman siya sa mga nakaaway ko dito. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa dito. Matapos ang ginawa mo kay Papa. Cyrus. Tumaas ang isang kilay ko. Papa Cyrus? Anak ka ni Cyrus? Kailan pa? Islang kasi ang salita dahil na rin siguro sa laki sa ibang bansa. Tunog papa na ama ang lumalabas sa bibig niya at hindi yung papa na malandi. Ang totoo, nakalimutan ko na pangalan niya. Nakakainis pa rin itsura mo. Alam mo yun? Inis ko siyang tinignan pero pilit kong hindi ipinahalata. Kagaya ng lagi kong sinasagot sa kanya kapag hinaharang niya ko. Ano naman sa akin? Malakas na tawanan ang ginawa ng ibang estudyante. Hindi talaga nakakatawa yun pero feeling ko natawa sila dahil hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasagot ko sa kanya. At hindi pa rin siya makabawi. Tumuloy na ako sa paglalakad. Narating ko ang building ng guidance office. Nasa second floor yun, kaya naman binilisan ko ang paglalakad. Gusto ko na talaga ng makaalis sa lugar na to. Pagdating sa tapat ng pinto ng office, nagdalawang isip pa ako kung kakatakot ba ako. Napahigpit ang hawak ko sa brown envelope na dala ko. Kailangan, Jay. Sandali ang pirmahan lang naman yan. Tapos exit na. Agad-agad para wala ng gulo. Kumatok ako sa pinto. Bumukas yun at guidance counselor ang bumungad sa akin. Miss you, ma'am.
Hihi. It is Mariano. Right? Tanong niya sa akin. Oo po. Pumalakpak naman ang puso ko. Naalala naman niya ko. Araw-araw kasi ako sa guidance. Kaya talaga nang hindi niya ako makakalimutan. May kailangan ka ba? Ay, sir. Papapirmahan ko lang po sana. Sabi ko habang inaabot sa kanya yung brown envelope. Bahagya siyang tumawa na pinagtaka ko. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kinuha niya yung envelope at tinignan yun. Ang galang mo naman ngayon. Dati kong sigawan mo ko parang magkasing edad lang. Tayo. Sabi niya habang nakangiti ng nakakaasar. Ay pakshet. Naalala din pala niya yun. Nakakahiya. Napakamot ako ng batok at nagpipilit ng ngiti. Pero nagmukhang ngiwi. Matapos basahin ang papel binalik niya yun sa akin. Pag-usapan natin to, pumasok ka. Muna sa office ko at hintayin mo ko. May kakausapin lang ako. Ginawa ko ang sinabi niya. May 2 kwarto ang guidance office. Isa para sa mismong opisina niya. Isa naman para sa counseling niya at ng magulang o ng mismong estudyante. Walang pinagbago. Napangiti ako ng dahil dun. Sa ulado ko na kasi ang bawat kanto ng guidance office namin. Pumasok ako sa mismong opisina ni Maam at agad na naglaho ang ngiti ko sa labi dahil sa tao nang naabutan ko sa loob. Anong ni? Bulong ko. Nakatingin siya sa akin. Nice to see you here. Unti-unti siyang umiti. Jay. Si Cyrus.